in the sea and free dry land, to the outcasts on your knees, all the God is and by your might you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, ancient ancients fill the sea by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, He will praise and lift you high, El Shaddai. Hallelujah. Hallelujah. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Glory. Glory. That the time of crisis, and the people could not see what desire to do. And your words would bring the plan, they just could not understand. There was also when was spared to the breath of your smile. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, ancient angels fill the sea by the power of your name. El Shaddai, El Hallelujah. We praise you, Father in heaven. We glorify your holy name, Jesus Christ of Nazareth. And we welcome you, Holy Spirit. Take over in this place. And with our hearts, Lord, we praise you. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, kapuri-puri at kahanga-hanga ka, O Diyos. Wala kang katulad, makapangyarihan ka, nagpahiram ng buhay sa aming lahat. Pag-asa ng bawat isa sa amin, sandigang hindi magigiba. Dalangin namin, Ama, na sa hapon ito, sa ika-32 anibersaryo ng iyong gawain sa dakong ito, ikaw po'y aming inaasahan na mangungusap sa bawat isa, na ang salita mo'y maghahatid ng kagalingan sa lahat ng may sakit at may karamdaman, na ito'y magbibigay liwanag sa lahat ng nadiringlan. Ang salita mo'y aming gabay at patnubay. Ito ang aming daan patungo sa aming tagumpay. Diyos, dalangin namin na sa hapon ito, gumawa ka ng kahangahangang himala sa buhay namin, na ang lahat, Panginoon, ay tatanggap ng iyong pagpapala. Lahat ng aming mga prayer request ay magiging answered prayer at walang uuwing bigo, Panginoon. Diyos, gamitin mo ang lingkod mo mightily, boldly and powerfully, kasama ang iyong mga awit. At dalayan ko po ang mabuting balita
na ating pagsasalunan na po ito'y sundan ng iyong mga tanda at himala at mabalaghan. We acknowledge your presence. We acknowledge you, Holy Spirit, in our midst. We thank you and we bring you back all the glory, honor, praises, and thanks. And everybody say, in the name of the Father, Son, Holy Spirit, sapagkat ang Diyos ay pagtubig. Sa buong mundo, pag-ibig ng Diyos at siyang sumapit sa bawat pusong buhaw sa pagsuyo at ang makamay. Diyos ng pag-ibig at alam tayong malipilitan at kung tayo'y ay huwag inuwi na may Diyos tayo na. Ibigay natin yung the best sa ating Panginoon, yung pinakamainam, pinakamalakas, kapaysigan. Welcome, Holy Spirit! Ulitin nyo. Ang isisigaw pag sinabi sabay sigaw, sabi nyo, welcome, Holy Spirit. Ibigay ang pinakadabe sa Panginoon, yung pinakamalakas, sabay sigaw. Welcome, Holy Spirit. Take over in my heart. Piliin ang Panginoon. Ako naniniwala there is healing in the Word. May kagalingan sa salita ng Diyos. Ang lahat ng makikinig sa loob ng 20 minutes, gagaling ang mga may sakit. Kasi ang program nyo hanggang alas 6 lang, sabi doon sa aking na-receive na program. So may 20 minutes na lang po. Kaya wag nyo sayangin yung 20 minutes sapagkat hindi sa haba yan, kundi sa bisa at kapangyarihan ng salita ng Diyos. Sabi po ng Exodus chapter 15, verses 22 to 27, pinagayak ni Moises ang mga Israelita at umalis sila sa dagat na pula.
patungo sa ilang ng Shur. 3 araw na silang naglalakbay, ngunit wala pa silang nakikitang tubig. Sa wakas, dumating sila sa batis ng Mara, ngunit hindi nila mainom ang tubig nito dahil mapait. Kaya tinawag nila itong batas o batis na mapait. Nagreklamo kay Moses ang mga Israelita, ano ngayon ang iinumin namin? Dahil dito humingi ng tulong si Moses kay Yahweh. Itinuro naman sa kanya ang putol na kahoy. Kinuha ito ni Moses at inihagis sa tubig. Nawala ang pait niyon. Doon sinubok sila ni Yahweh at binigyan ng tuntunin. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararana sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ang inyong manggagamot. Pagkatapos nakarating sila sa Elim, doon ay may 12 balon at 70 puno ng palma, at sila ay nagkampo sa tabi ng mga balon. Mga kapatid, ang mga salita ng Diyos. Okay. Taas ko na po yung inyong mga prayer request at tapos na tayo. Taas ko po yung inyong mga prayer request. May prayer request ba kayo? Taas po natin lahat yan. Ama naming Diyos, basbasan ang mga prayer request na ito at nalain ko, Panginoon, na ang mga pagpapalat pangako mo sa amin ay maganap sa amin pong mga kahilingan na ito. Ama, basbasan mo po ang mga bagay na ito, kasama na rin po ang mga bagay panyo asing langis, Biblia, wallet, bag, passport, papeles, at lahat-lahat ng ito, Panginoon. Ama, ito po'y aming samot dalangin na kasama ang biyayang siksik, liglig at umaapaw. Sa pangalan ni Jesus, as we sing, give thanks. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And all I do is say, I am strong. Let the Lord say, I am rich because of what the Lord has done. Okay, taas po ang inyong mga kamay at dahan-dahang maupo.
Mayroon pa po tayo nalalabing 15 minutes. Okay? Kaya makinig po kayo para hindi masayang ang inyong pagpapagal. Madalas po natin naririnig, hindi pa yata handang makinig. Ha? Paingay pa dun kasi nagkukolekta pa. Handa na po bang makinig? Yung mga handa na, sumigaw. Ayan, so manahimik na po sapagkat mas mahalaga ang salita ng Diyos. Sabi ng Hebreo chapter 4, verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, kagaya ng tabak na tigkabilay talim, tumatago sa mga kasukasuan, sa mga buto, sa mga utak ng tao, at natataho na lalaman ang iniisip nating lahat. Ganon po ka-powerful ang salita ng Diyos, kaya mahalaga ang kayo'y makinig. Daig po nito ang mga mamahaling gamot. Ang salita ng Diyos higit pa kaysa mamahaling gamot. Baka po ubos na ang pera niyo sa kabibili ng gamot, hindi pa kayo gumagaling. Parang yung babaeng dinudugo ng 12 taon. Naubos ang pera, hindi gumaling, ang nagpagaling sa kanya ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Yung pumapalakpak na yan, may bonus kay Lord. Ako po'y nanghihinayang sapagkat maiksi lang yung oras, mas mahaba yung aming travel mula kanina, at mahaba yung aming pinagpahinga, at tapos ang Word of God, 15 minutes. Sa aking area po, may disiplina kami. Sabi ko, pag anniversary, 1.5 hour ang Word of God. Kaya bago aproban ko ang program, tinitingnan ko kung alin at tama ba ang programa. Kaya po, huwag natin sayangin ang pagkakataong ito. Dahil faith is cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Ang pananampalataya nag-uumpisa sa pakikinig at patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Marami pong naliligaw at maraming nawawala at nagwawala dahil sa kawalan ng pananampalataya. The reason is they don't listen to the Word of God. Hindi sila nakikinig. Mahalaga po ang pakikinig. Mahina. Pag-uusapan natin madalas sinasabi, obedience is better than sacrifice. Ang pagsunod niya ay napakahalaga kaysa sa mamahaling handog. Pagsunod saan? Sa instruction. Pagsunod sa salita ng Diyos. And this is a lesson about God's instruction in Exodus chapter 15, verse 22. Ano po ba ang naganap sa chapter na ito? Sabi po ng Bible, this is a part of the wilderness wandering, yung kanilang paglalakbay, yung kanilang paikot-ikot, na hindi nila matagpo at masumpuhan ang pinangakong lugar ng Diyos, the promised land. Ay ang lapit-lapit na yun. Umabot ng 40 years na sila'y nagtatravel. 40 taon sa wilderness. At anong nangyari po? This is a God's provision. Ito po ay provision. Promise ng Diyos sa bansang Israel in the wilderness or in the desert. Doon po sa ilang. At anong nangyari? Sabi po ng banal na kasulatan, this was after, pagkatapos the destruction of the Pharaoh's army in the Red Sea. Doon sa dagat na pula. Diba?
Sila'y pinalaya mula sa Egypt. Sila'y hinabol ng mga army ng Paraon. Sila'y nakatawid dahil nahati ang dagat, pero nang sila'y makatawid, tumikom ang dagat, nangamatay ang humahabol sa kanya, sapagkat ang God's protection ay nandoon sa mga taong minamahal, iniibig ng Diyos. Masarap magmahal sa Diyos. Nagmamahal ba kayo sa Diyos? Kapag tayo nagmahal sa Diyos, we are always protected. Kahit anong dumating na pagsubok, problema sa buhay, ang kamay ng Diyos ay nandot nakalaan. Sa bawat palakpakan niyo po'y dumadaloy na ang kapangyarihan ng Diyos. Kahit na sila'y makatawid, andun na sila sa wilderness, doon po sa ilang na tinatawag. At anong nangyari po doon? The Israelites continued their journey, yung kanilang paglalakbay, going to eastward into the desert of Shur. Patuloy na naglakbay dahil kailangan masumpungan ang lupang pangako. You know, we are also in a wilderness. Ang buhay natin ay isang paglalakbay na kung hindi natin pagpapatuloy ang gawain para sa Diyos, baka impyerno ang puntahan mo. Pero kung tayo magpapatuloy sa paglalakbay, tinitiyak ko ang pangako ng Diyos, buhay na hahantong sa langit. Hindi masasayang ang inyong kaluluwa, hindi masasayang ang inyong pinagpagalan sa pagdalo sa gawain, sapagkat yan ang pangako ng Diyos. We are preparing for ourselves, going to the promised land, and that promised land is heaven. Ang langit. At yan po ang napakahalaga. Sabi nga ng Panginoon sa Kristo, ano ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas nito'y ang kanyang kaluluwa sa impyerno. Ano ang mapapala? Pag po tayo namatay at hindi ka i-cremate, ang kailangan mong lupa ay 5/7 ang sukat. Hindi mo kailangan ng isang hektarya o anumang lawak ng lupain. Lahat na iiwan yan. O kung hindi man ikaw na kailangan ng 5/7 na lot, kailangan mo na lang ng isang paso na ang tawag ay urn para ilagay doon ang iyong abo. Ang tawag sa abo, abuloy. Kaya mahalaga itong ating ginagawa, mga kapatid. Kaya anong nangyari sa kanila? Sabi po roon, the Israelites continued their journey eastward into the desert of Shur. And after 3 days, pagkalipas ng 3 araw, without finding, hindi sila makakita ng tubig. Very important vital needs of our body is water. Water. Tubig. Water. Kailangan yan. Almost 80% of our body is water. Kaya kailangan ng tubig. That's a natural water in our physical body. But in our spiritual life, the most important is the powerful water. It is the Word of God. It cleans to your soul. It cleans to your body and spirit. The water of life. Kahit na maraming iniinom na ordinaryong tubig, pero kung wala yung tubig ng buhay, you are dead. Kaya ano sabi ng Bible? Wala silang makita na tubig. And they arrived at the place of Mara.
And there is an important narrative in this lesson. Ano po yung narrative na sinasabi rito? In the incident of the bitter water, mapait ang nasumpungan nilang tubig kasing pait ng ating mga mukha. Tingnan nyo na bang nanalamin kayo? Ang pait. Pag mukhang mapait, problematic, asthmatic, walang atik. Ano nangyari sa kanila? Sabi nun, the people were helpless and thirsty. Nauuhaw, walang mainom, mapait ang tubig. And Moses said, what I need to do? Ano ang dapat kong gawin? Sapagat si Moses ang leader. Si Moses ang nangunguna. And he prayed to God. Siya'y nanalangin. Always remember when you have problem, kapag tayo problematic, asthmatic at walang atik, you need to consult God. You need to communicate with God. Makipag-usap ka sa Diyos at darating ang kanyang tugon. Prayer is not our duty. Prayer is not our responsibility. Prayer is our life. Ang pananalangin ay buhay ng Kristiyano. Kaya kung hindi ka nananalangin, wala kang buhay. Patay ka kahit kumikilos ka. Dahil wala ka naman pag-usap sa Diyos. Baka minumura mo pa ang Diyos. Baka minamak mo pa ang Diyos. It has curse. May sumpa dyan. Tahimik kayo. And Moses called out to the Lord for help. Sabi po ng verse 25, dahil dito humingi ng tulong si Moses kay Yahweh. Itinuro naman sa kanya ang isang putol na kahoy. Kinuha ito ni Moses at inihagi sa tubig. Nawala ang pait nun. Yung mapait na tubig, nung inihagis ang kaputol na kahoy, nawala ang pait. Amen. Nung pinag-inilayan ko po ito, sabi ko, anong nagre-represent sa kaputol na kahoy? And that's represented the cross of Christ. Amen. And you know the cross of Christ, what it means by the cross of Christ? It means love. Yung inyong tema is the greatest commandments of the Lord, that you shall love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. And the next is you shall love your neighbor as yourself. Sabi ko kay God, Lord, bakit hindi po ang sinabi mo love your brothers and sisters as yourself? Ba't ang sinabi mo, love your neighbor? At sinandung siya ng mga Israelita, di ba? Who is my neighbor? Sino ang aking kapitbahay o kapwa? Our neighbor, as in a Christian life, are those people who are not our brothers and sisters. Those people who don't believe Christ. Those people who rejected Christ in their lives. They are not our brothers and sisters. They are our neighbor. That's why we need to love them even though they are not our brothers or sisters. Even though they are not belong to the family of God. Halata po yung palakpakan mo. Ano?
Dahil mahal po ng Diyos ang lahat ng tao. Hindi po lahat ng tao yung mga anak ng Diyos. The truth, ang katotohanan, basic truth, we are all created by God. Lahat tayo nilikha ng Diyos. But if you want to become a member of the family of God, according to John chapter 1 verse 12, you need to believe, you need to accept Jesus Christ in your life. If you believe, if you accepted Christ Jesus in your life, kapag naniwala ka, tumanggap, sinampalatayanan mo si Kristo, yan ang paraan para ikay maging anak ng Diyos. Nagiging member of the family of God ang tao if you accepted His only begotten Son so that we become adopted children of God. Hindi tayo magiging anak ng Diyos unless you accept in your heart by faith His only and begotten Son of God. His name is powerful. His name is wonderful. His name is amazing. His name is Jesus. Mas masarap isigaw yan, Jesus! 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 Ang dami ngayon ang sinisigaw. Walang power. Pero pag tayo sumisigaw ng pangalan ni Kristo, the name that is above every name, the name that every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Mas masarap isigaw ang pangalan ni Jesus. Mahina. Kaya mahalaga po ang pagsunod. So nagdasal si Moses, humingi ng tulong sa Diyos. Sa Diyos humingi ng tulong si Moses. Tayo, kanino ba tayo humingi ng tulong? Ano hinihintay nyo? Ayuda! Humingi ka ng tulong sa Diyos, hindi ka bibiguin. Hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan, sapagkat ang wika ng Diyos ay, mahal kita, basta't mahal kita. Inisip na ay hindi mahalaga, mahal kita maging sino ka man. Hindi tinitingnan ni Lord ang malalaki at matitinding kasalanan ng ating nagawa. Hindi tinitingnan ng Panginoon ang itsura at mga mukhang bitter. Hindi tinitingnan ng Panginoon kung ano ang pagkatao natin. Ang tinitingnan ng Panginoon, yung tayo nagbabalik loob, nagsisisi, nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa Diyos! Amen! And the Lord answered Moses by giving him instruction. Mahalagang instruction. The Word of God is God's instruction for all of us. And if you obey His Word, your life will never be the same again. Amen! Kaya nasabi ng banal na kasulatan, how He made the water sweet.
Paano naging masarap na wala ang pait ng tubig? Ha? Sabaron, when they followed the instruction, the water became sweet and their thirst was satisfied. Nang sundin nila ang pinag-uutos ng Diyos, hindi sila sumuway. Sinunod nila ang sinabi ng Diyos kay Moses. At nang sundin yun, ang tubig na number 1 na kailangan ng tao ay sumarap, naging masarap inumin, na wala ang pait, na wala ang pakla. Why? If we are obedient children of God, bakit maraming sakitin? Bakit maraming problematic? Bakit ang daming prayer request pero hindi natutupad? Because we disobeyed. We don't follow God's instruction. Hindi natin sinusunod. Tayo ang nasusunod. Pag hindi natin nasunod ang gusto natin, mumurahin pa natin ang Diyos. Aawain natin ang Diyos. Dilibain natin ang mga santo, babasagin ang mga kung ano-anong ipinagpapakilala sa Diyos. It's so important to follow His instruction. Napakahalaga po ang pagsunod. Kahit anong sinabi ng banal na kasulatan, when they follow the instruction, the water becomes sweet, and their thirst was satisfied. Verse 25. Nawala ang kanilang kauhawan na natubunan. In Hebrew text, mga kapatid, sa sulat sa mga taga-Hebreyo, sabi po, the text, the word instruction, ito'y tinutukoy na tuntunin o tinatawag na utos. Ha? It means divine instruction. Pag sinabing divine, it is from God. Divine means God, mga kapatid. At ano ang lesson? Ano po ang lesson? Sobra na tayo ng ano. Okay, ito na, i-end ko na. Ano po ang lesson about God's instruction? First, unang-una, na lesson na dapat nating iuwi. Listen carefully. Makinig tayong mabuti. Listen carefully to the voice of the Lord our God. Dahil pag hindi tayo nakikinig, ganyan na lang ang buhay mo habang panahon. Dahil mahalaga ang instruction ng Diyos. Kung gusto mong lumaya, kung gusto mong pagpalain, kung gusto mong sumagana, kung gusto mong iangat ang buhay mo, sundin mo ang pinag-uutos! Sundin mo ang instruction ng Diyos! Gusto mong pagpalain, tinitipid mo naman ang Diyos. Gusto mong pagpalain ng financial, hindi ka naman nagpa-tithes. Gusto mong patawarin ka, hindi ka naman nagpapatawad. Gusto mong mahalin ka, hindi ka naman matuto magmahal. Gusto mong pahalagahan ka, hindi mo naman pinapahalagan ang iba. Nakikita natin, sarili natin, puro sarili natin ang ating iniisip. Bakit di natin pahalagahan? Kaya nga sabi ng Panginoon, instead, love your neighbor as yourself. Sabi ng Panginoon, at the last, love your enemies. Ibigin ninyo ang inyong kaaway. Pag inibig natin ang ating kaaway, siya pag-uwi niyo sa bahay, may himala, may biyaya na matatagpuan. Ang mas matindi ang sinabi ng Panginoon, not only love your neighbor, but love your enemies. Ay ano ang nangyayari ngayon? Hate lahat. Sama ng loob. Sa halip na sundin ang instruction ng Diyos. That you must love your enemies.
In the ministry of healing, ang Panginoon maraming pinagaling at ang sabi ng Panginoon, pag nagpatawad ka, gagaling ka. Hindi gumagaling ang maraming tao kasi ayaw magpatawad. Hindi gumagaling ang maraming tao kasi sumusuway sa instruction. Hindi po lahat ng sakit, ha? May sakit na inaalaw ng Diyos mangyari sa akin dahil ikaw ay faithful and fruitful. Ang tawag po dun ay trials. Nothing more than trials. Trying to forget mine. Trials in love. Pagsubok. Ang sinusubok po ng Diyos ay ang mga taong tapat, faithful, and fruitful. Amen. Yun lang naman dalawang yun ang sabi ng Panginoon, if you want to go to heaven, you must become faithful and you must be fruitful. Mabunga, hindi mabungga, hindi mabunganga, kundi mabunga, na bago ang isip, na bago ang puso, na bago ang kilos at gawa, nakikita si Jesus sa kanyang buhay. Second lesson, sabi ng Bible, do what is right in the eyes of God. Ang gagawin natin, ano ba yung nakalulugod sa mata ng Diyos? Bago mo gawin ang mga bagay, pag-isipan mong mabuti. Bago mo gawin. Sabi ng aming profesor sa College of Divine Wisdom, na profesor sa UST, ang taong hindi nag-iisip ay hindi tao. Binigyan tayo ng isip para gamitin. At hindi mo ginagamit ang isip mo, hindi ka nag-iisip at gawa ka ng gawa na ginagawa mo, hindi naman nakalulugod sa Diyos. Ang taong hindi nag-iisip ay hindi tao. Ano ba, Rex? Aso, hayop. Diba yung hayop, gana lang dumudumi. Nakita ko doon sa Facebook, nagsisermon si Father, umakyat dalawang aso doon sa altar, may ginagawang kung ano, ay ang topic ng pari, yung tungkol sa masamang espiritu, sa demonyo. Paglingin ng ganyan, ano ba demonyo yung ginagawa rito? Kasi doon nagagawa ng tuta sa altar. Hindi nag-iisip ang hayop. At ganun ang tao. Kapag di mo ginamit ang isip mo para tayong hayop, gawa ng gawa, pero hindi naman nakalulugod sa harapan ng Diyos ang ating ginagawa. So sabi ng lesson, do what is right. Yung binatang mayaman na lumapit kay Jesus at ang gusto niyang magkamit ng buhay na walang hanggan, sabi ng mayaman na binata, mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sinabi lahat ng Panginoon, pati mga utos, lahat-lahat na. At sinabi, nagawa ko na po yan mula pa sa aking pagkabata. Sabi ng Panginoon, may isa ka na lang dapat gawin. Humayo ka, ipagbili mo lahat ng iyong ari-arian, ipamahagi mo sa mga dukha ang pinagbilhan, pagkatapos bumalik ka rito. Nalungkot yung binatang mayaman, nalungkot, hindi na bumalik sa Panginoon. And because the Word of God says to love money is the root of all evil. Amen. Kapag mahal natin ang kayamanan, hindi natin ito maisishare sa ating kapwa. Amen. Pero tandaan nyo, anong mapapala mo pagdating at the end of the world? Kung natatakot ka at the end of the month kasi dami mong babayaran, mas matakot ka sa buhay mong yan at the end of the world. Amen.
purihin si Jesus. And finally, anong kagalakan ang aking nadarama sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita. Nalaman ko ang susi ng kanyang mga himala sa gabay ng lingkod niya. Finally, ako nasa kamay. Laksan mo ba? Sandali. Parang nasa desierto pa tayo niyan eh. Hindi pa nakakatawid, no? Baka mapait pa yung nainom na tubig. Okay, ready na? Ready na? Okay. Oh, handa na? Okay, take two ha? And finally! Sayaw! Ano kagalakan sa tuwing nalaman ko sa gabay Sabay-sabay! Yeah! And finally! Yeah! And finally! Yeah! Ang sinabi, finally! Okay, palagpakan natin si Lord. Yung malakas. So finally, ito na po yung finally. Sabi po ng banal na kasulatan, yung tubig na yun, hindi maalat ha? Medyo pait. Sabi ng bahay ko, makinig kayo, if you pay attention, naka-attention na kayo. If you pay attention to His commands and keep all His commandments, it means to say you need to focus in the instruction. Diba sabi ng Hebrew chapter 12 verse 2, let us fix our eyes unto Jesus. Jesus is the Word of God. In the beginning was the Word, and the Word was with God,
and the Word was God. Nung ako wala pa sa Panginoon, hindi nakapokus kay Lord yung buhay ko. Nakapokus ako sa lust of the flesh. Nakapokus ako doon sa magagandang sexing katawan. Dahil mahilig ako nung manood sa bold show. Tindi. Mahilig ako umawit sa mundo. Mahilig ako sa beer house. Mahilig ako pumunta sa Libangbang. Mahilig ako pumunta sa Gala Theater. Mahilig ako pumunta doon sa mga beer house doon sa Baclaran. Mahilig ako dahil doon ako nagtrabaho nung una sa may Rojas Boulevard. At mahilig ako na manloko. Dahil sa mga kasalanan kong nagawa, nagkasakit ako. Nagkaroon po ng enlargement of the heart, lumaki yung puso ko. Nung lumaki yung puso ko po, nagkaroon po ako ng rheumatic heart disease. Akala ko noon ang rheumatic, ang rheuma ay sa paa lang. Yung pala pati sa puso. Rheumatic heart disease, nagkaroon ng bara, ang puso ko yung ugat na 4, kailangan daw ma-bypass. Nagkaroon ako ng ulcer, nagkasakit ako ng hepatitis, nagkaroon ako ng arthritis, at mga colitis. Pero tingnan niyo po, sabi po ng mga kaibigan ko, nangayayat po ako na parang si Palito. Sabi ng mga kaibigan ko at mga kamag-anak ko, nako, isang bulati na lang ang hindi pumirma dyan. Pag pumirma yung bulating yan, patay na ako. Sabi ko, buti na lang, hindi pumirma. Baka hindi nabigyan ng ayuda. Eh kung pumirma po yung bulati, di patay na ako. So salamat na lang, hindi pa uso noon ang mga perma-perma na may bayad, ano? Mga kapatid, kung pumirma po yung bulating yung patay na ako. Kaya pala hindi nangyari yon kasi may magandang plano ang Diyos para sa akin. Na makilala ko ang Panginoon, doon na focus ang buhay ko. Yung sinabi sa Hebreo chapter 12 verse 2, ito natin ang ating paningin, yung ating pananampalataya kay Jesus. Siya ang may akda nito at siyang nagpapatatag ng ating pananampalataya. Nang ituon ko po sa Panginoon, lumating ako ng ganitong gawain, pinagsisihan ko, tinalitan ko ang lahat ng gawain kong masama. Alam niyo po, pinatawad ako ng Panginoon. Nang pinatawad ako ni Lord, gumaling ang lahat ng karamdaman ko. At muling nabalik ang magandang katawan ko. Yung dating mukhang si Palito, sabi ng iba, mukha ka ng si Gary Valenciano. Ganyan kabuti ang Panginoon. Kapag wala ka sa Panginoon, tsak maghihirap ang buhay natin. Kapag wala tayo sa Panginoon, tsak magkakasakit tayo ng matitinding sakit at karamdaman. Subalit ko ibibigay natin sa Panginoon ang ating buhay at sa ating magiging Panginoon, tagapagligtas ng buhay na ito, gagaling ka, lalakas ka, sasagana ka, pagpapalain ka. At yan ang kailangan natin. Taas ang inyong mga kamay. Just close your eyes. Ang kinin natin na tayo pagalingin din ng Diyos ngayon. Sa susunod na ako imbitahan nyo, haba-habaan nyo ang oras. Amen. Okay? Just close your eyes and bow down your head. And let's purify your people, O God. Cleanse us, Lord. Purify, O Lord, your people. Linisin mo kaming lahat. Cleanse us in your eye, O Lord. May we walk upright in the presence of your love. Purify your people, O God. Purify your people, O God. Cleanse us with
baguhin mo, Lord. Puso ko yung inisip ng lubos. Hayaan mong lumakan. Yes! Hallelujah! Buhay ko'y baguhin mo. Ang dalangin ko, ang dalangin ko ng nasa puso ko'y pansundin. At sa bawat araw, ang pagpuri malalay. Buhay ko'y baguhin mo. Ang dalangin ko, Lord, ang dalangin ko nasa puso ko'y pansundin. At sa bawat araw, ang pagpuri malalay. Buhay ko'y baguhin mo, buhay ko'y baguhin mo, buhay ko'y baguhin. Let's pause for a while. Raise up your hands. Taas ang inyong mga kamay. Just close your eyes. And meditate His Word. Isang salita lang na pumasok sa puso natin. Ito yung may kapangyarihan. Ito yung nagbibigay ng lakas sa atin. Isang salita lang, kapatid. Hayaan mo maalala mo yung isang salita na pumasok sa puso mo. Hayaan mo manalaitay. Pinaulong ang tanampakan mo. Makapangyarihan ang kanyang salita. Sapat na ang salitang iyon na tumimo sa puso mo upang gumaling ang lahat ng iyong sakit at karamdaman. Talk to Him. Kausapin mo siya. He is the one word. His name is Jesus. Sabi ni Yahweh, kung susundin niyo lang ang aking mga utos, ang aking mga instruction, hindi ko ipadadala sa inyo anumang sakit na pinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh, ang inyong manggagamot. I am the God that healeth thee, says the Lord. Ako ang Diyos na nagpapagaling. Sabi ni Yahweh. Continue to talk to Him. Patuloy niyo po kausapin ang Diyos. As Jesus declared, I am the God that healeth thee. I am the Lord. Come on, continue. Declare it. I-declare mo.
There is healing. There is healing happening to you. God is the healer. Jesus the healer. Sharababasandaraji. Yes. 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 Yes, oh God. Yes. Amang Diyos na makapangyarihan, alam ko kumikilos ka na may kalakasan sa mga oras na ito. Ihihit mo ba ang bawat puso ng lahat na nandito? Maging may karamdaman na iyong pinagagaling sa ngalan ni Jesus at dumadaloy, 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 dumadaloy ang kanyang kapangyarihan. Tanggapin nyo, tanggapin nyo, tanggapin nyo. Receive the power, receive healing, receive deliverance, receive healing power, deliverance in the name of Jesus. Come on, come on, come on. There is healing happening. There is healing happening. There is healing happening. Yes, declare, declare. Hallelujah. Declare in the name of Jesus. Be healed. Be healed. Be healed. Be healed. Be healed. Hallelujah. Come on, choir. There is healing happening. Tinatawagan ko muna yung may cancer, may cancer. Yung may cancer